Well, ito yung mga spekulasyon na, no? Kung yung movement na normal movement ng prices, ayan ay pinalaki mo, nagkaroon ng speculation yung ating mga players. Pag nagkaroon ng speculation ng mga players, nagkakaroon ng overpricing. Pag nagkaroon ng panic, mag-overprice. Binalikan ng GMA News ang Commonwealth Market kanina para alamin kung nagbago na ang presyo ng bigas sa palengke. Ayon sa isang rice dealer doon, paubos na raw ang stock nila ng bigas kaya kailangan nila magtaas. Pag naubos na yung mga mura na yon, magtataas na. Mapipilit na tayo magtaas ng 30 pesos o 40 pesos ganun ang bawat sako. Matatalo naman kami kasi marami naman pinupuntahan nun yung mga labor natin. Kaya't ang mamimili, binabawasan na ang binibili. Mabigat sa bulsa syempre, araw-araw halos taas ng taas. Kontrolin mo talaga. Ang hindi dapat, hindi na bilhin. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Mahigit 1,000 housing units sa Laguna ang naipamahagi ng gobyerno sa mga sinalanta ng Bagyong Ondoy sa Pasig at sa Marikina. Pero sari-saring problema raw ang kinakaharap ng mga residente sa kanilang bagong tirahan. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Namahagi ang Pangulo kasama si Vice President Noli de Castro ng mga titulo ng mga housing unit sa mga binagyon taga Marikina at Pasig na nirelocate sa Southville 7 sa Kalawan, Laguna. Bahagi ito ng proyekto ng gobyerno na mabigyan ng pabahay ang mga biktima ng Bagyong Ondoy at Pepeng. For 1 year, wala mo na silang babayaran. And then after 1 year, magbabayad sila ng almost mga 200 plus a month for the first 5 years. Unang-una, eskwelahan. Dahil inuuna namin eskwelahan. Habang walang kuryente, yung developer naglagay ng malaking generator para sa kanila. Pero taliwas ito sa hitsura ng mga mukha ng mga residente ng Southville 7 Site 3. Mayroon daw yung mga kawayan na yun. Parang temporary lang. Wala pa rin ho eh. Bago daw mag-Christmas, may install na. Talagang walang kuryente, walang tubig. May puso po kami, pero napakatigas po. Hirap na hirap din po ang tao. Minsan, iikib ng umaga, pila. Pagdating ng hapon, pila. Disyembre 2009 nang lumipat sa Southville 7 ang mga taong ito na orihinal na tagamanggahan floodway sa Pasig. Hirap daw sila sa kanilang sitwasyon. Binibili raw ang tubig inumin at panluto nila. At kung wala na talagang pera, umaakyat sila sa mabundok na bahaging ito para makaigib sa bukal. Kagat ng lamok at pagkakasakit ng mga bata sa init lalo na kung gabi ang nararanasan nila. Bawat kanto dito sa Southville may nakapwestong poso. Yun nga lang, yung nasa likod ko lang ang gumagana at kakaunti lamang ang tulo. Yung iba, kung hindi walang tulo, kasing tigas na kagaya nito. Problema rin ang basura. Kanya-kanya ng libing ng basura ang mga residente. Ang mga plastic na basura, sinusunod na lang. Yung walang pasilidades, mahirap. Yung mga likod namin, puno na ng hukay. Punong-puno na. Sabi mo lang kumukuha ng basura? Wala. Sabi ng project manager ng Baque Corporation, ginagawa nila ng solusyon ng problema sa tubig at kuryente ng mga residente. The design of the electric distribution system is on the table of Meralco already. I think within this week, within this month, they will finish their project. Agad naman daw patitingnan ito ni De Castro. Sherry Ann Torres, Nakatutok, 24 Oras. Nangunguna pa rin si Senador Noynoy Aquino sa survey ng Social Weather Stations o SWS kaugnay sa mga presidential ball. Nakakuha si Aquino ng 44%. Sinundan siya ni Senador Manny Villar na may 33%. 15% ang nakuha ni dating Pangulong Joseph Estrada. 5% kay Gilbert Teodoro. Ika-5 pwesto si Brother Eddie Villanueva na sinundan ni na Senador Richard Gordon, Senador Jambi Madrigal at JC De Los Reyes. Ang survey ay kinomisyon ni Congressman Ronaldo Zamora na supporter ni Villar. Maraming residente ang nagambala na magalburoto ang bulkang ngayon. Pero may ilan din namang kumita pa dahil pumatok sa mga turista ang ginawa nilang mga tinatawag na souvenir items mula sa laban ng bulkan. Nakatutok ang GMA News stringer na si Michael Ausian. Abalang-abala ngayon si Vicente Ajero sa paggawa at pag-uukit ng mayon souvenir na gawa sa laban na ibinuga ng mayon. Kaakit-akit ang naging mabenta kasi sa mga turista ang mga souvenir products nang mag-alborot ang bulkang mayon nitong Disyembre. Ayon si skulptor, mula nang maganap ang silent eruption ng mayon,
Maraming nakapansin at bumili sa mga ginawa niyang produkto. Lalo na't ang kanyang pwesto ay nadaraanan papunta sa Cagsawa Ruins sa Barangay Busay sa Bayan ng Daraga. Anya, ang pinakamabentang souvenir product sa mga turista ay ang mga pamosong Cagsawa Ruins at ang Bell Tower na nagkakahalaga lamang ng 100 piso hanggang 300 piso. Sulit, kumbaga magandang souvenir po ba yan? Magandang souvenir sa mga turista. Bukod sa mga nabanggit na produkto, mabenta rin ang ashtray, candle holder at mga ribulto tulad ng mermaid na kadalasan inilalagay sa resorts at hardin. Bilib naman ang mga turista sa mga souvenirs ni Mang Vicente. Yeah, they're very cool, very interesting. That's amazing. Amazing. Very amazing. Mula rito sa Daraga Albay, Michael Haushan, GMA News. Taon-taon, milyong-milyong deboto ang nakikibahagi sa pista ng Nazareno. Hindi lang po sa Quiapo, kundi sa iba't iba pang bahagi ng bansa. Bakit maganon na lamang katindi ang panata ng marami sa poon? Nakatutok si Mark Salazar. Ang aktres na si Angelica Jones, mula pagkabata, naniniwala na raw sa mapaghimalang poong Nazareno. 14 years na ako ang deboto ng mahal na Black Nazareth kasi nagsimula yan sa mom ko. Halos lahat raw kasi ng kanyang hiling pinagkakaloob ng poon. Kaya araw-araw rin niyang tinitirikan ng kandila ang kanyang altar na may sari-saring imahe ng poong Nazareno. Before, nagkasakit ako ng muscle spasm sa katawan na parang na-paralyze ang katawan ko. Gumaling din ako sa mahal na Nazareno. Ang mga deboto ng poong Nazareno wala raw pinipiling estado sa buhay. Maging ang mga kilalang personalidad tulad ng pambansang kamao Manny Pacquiao at Vice President Noli Di Castro kabilang sa milyon-milyong deboto ng poon. Mahigit 400 taon ng tradisyon ng mga Pilipino ang prosesyon at debosyon sa poong Nazareno. Hindi lang sa Quiapo, kundi sa buong bansa, may iba't ibang bersyon ng imahe ng itim na Nazareno. Franciscan friars ang ang nagpasimula ng debosyon sa Nazareno. Noong 16th century na itong kupradiya na ito sa Nazareno, may basbas ng Santo Papa. Ang taunang kaugaliang ito, nasubaybayan din ng kasamahan naming si Cesar Apolinario. For the past 10 years, bali ako yung nataasan palagi na mag-cover nung Feast of the Black Nazarene. Siguro parang in a way, parang panata na rin siya. Mahirap siya kasi mula umaga hanggang gabi, babantayan mo yung prosesyon. Ito ang naging inspirasyon niya para gumawa ng pelikulang base sa totoong buhay ng nakapanayam niyang deboto. Pagbuti ng karamdaman o magandang kalusugan ang madalas na ipagdasal ng maraming deboto. Ang mag-inang Conchita at Salvi, inabutan namin sa tapat ng simbahan ng Quiapo na dinudumog ng mga tao. May kakaibang karamdaman kasi si Salvi. Hindi nakapagsasalita at sa liit ng kanyang katawan, hindi mo aakalaing 21 na ang kanyang edad. Pumunta kami sumimba. Akala ko hindi mabuhay. Mahirap kami sa bundok Hindi man makakasama sa prosesyon sa darating na Sabado, umaasa si Conchita na pasisiglahin ng poong Nazareno ang anak, tulad ng mga napaghimalaan nitong mga deboto. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sa ibang balita, sinubok na ng Bureau of Jail Management and Criminology o BJMP ang pagsasagawa ng telehearing. Ito po yung pagharap sa korte, hindi po personal, pero sa pamagitan ng kamera at internet. Pwede raw ito magamit sa mga akusado sa Maguindanao Massacre. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Dito sa Metro Manila District Jail sa loob ng Camp Bagong Diwa, inaasahang ililipat ang mga miyembro ng pamilya Ampatuan na akusado sa rebellion sa Maguindanao Massacre. Sa loob nag-set up ng isang computer na may built-in camera at nakakabit sa internet. Sa harap nito, uupo ang mga akusado. Mapapanood naman sila sa kabilang computer na isa-set up kung saan man isasagawa ang paglilitis. Sa simulation na ito, isinet up ang computer sa tanggapan ng BJMP sa Quezon City. Tinest ang audio at video. Malinaw naman pareho. Pag natuloy, ito ang masasabing unang pagsasagawa sa Pilipinas ng telehearing o pagharap ng akusado sa korte sa pamamagitan ng internet. With this, we will no longer bring the inmate to the court, but they will just stay in jail do sa room na pagdadausan ng telehearing. At kung matatransfer nga sa amin yung Ampatuan, maybe we can do this and could apply this kind of project. 200,000 piso ang kakailanganing budget para sa full implementation ng proyekto. Di naman daw matatawaran ang kapalit nitong benepisyo. Pabiyahe ka ng kaya kung 400 yan,
ilang truck o ilang sasakyan ang gagamitin mo kada hearing.